Sa nakaraan nating kwento tuluyan ngang nagkita ang individual na napoposes ng dark magic at sina Boris sa loob ng kuweba. At inasar pa nga ni Boris ito na kala mo magtropa pa sila kaya gulay na gulat itong individual na ito. Kaya naman naasar na nga ang individual kaya nagsummons na ito ng mga undead spirit nito para patayin ang ating mga bida. Para makatakas na rin ito. Wala lang naman yun sa ating young lord bagkus natuwa pa para nga daw matest ang ginawa nitong upgrade sa magic niya. Siyempre walang epekto sa ating bida kaya inis na inis ito at matatagalan pa daw bago ito makatakas. Kaya pinalabas na nito ang pinakamalakas na spirit nito, at sobrang inis na nito sa ating mga bida. Wala naman nagawa ang nasummon nito at natatakot pa sa ating bida. Pinakita naman ng ating young lord gaano kalayo ang agwat ng kanilang lakas, hindi nga makapiglas itong individual na ito. At nang nawalan na ito ng malay kinausap naman nila ang kaluluwa nito para malaman daw saan nito nakuha ang dark magic niya. Nakwento naman nito ng maayos na sa eskinita nga daw na nagpunta siya doon para mag-release ng puot at galit lumitaw daw ito at pinoses siya. At sinubukan naman nga ng ating young lord na matrace kanino daw yung dark magic galing kaya sinubukan nitong higupin palabas at may natanto nga ito. Pagkatapos nga nilang makauva sa mansion gumamit pa nga ang ating young lord ng sound barrier para safe daw at inamin na nito saan galing at sa kanya nga daw galing yun kaya sobrang gulat din ni Barrows at ang daming katanungan. Kaya pinaliwanag ng ating young lord nung umalis daw ang kaluluwa nila sa dati nilang katawan bago sila bumalik. Sa nakaraan naiwan ang katawan nila. Kaya naman sa pagbalik ng kaluluwa nila kasabay ng kapangyarihan nila defeat ang dati nilang katawan sa kapangyarihan nito kaya ang sobrang kapangyarihan nito. Bumulwak sa iba't ibang dako ng daigdig kung kailan din sila bumalik sa nakaraan. Kaya naunawaan na ni Barrows na ang na-encounter nilang individual na may dark magic kunting person lang yun sa iba pang kumalat na dark magic ng ating young lord. Dahil sa katawan ng ating young lord sa ngayon di pa nito kakayanin ang buong kapangyarihan ng demon lord sa pagbalik nito sa nakaraan. At doon nila naisipan na maglakbay para hanapin pa ang ibang individual na naposes din ito, kaya naman nakarating na sila sa unang destination nila. Kaya naman nakapasok na nga ang dalawa sa Dareth. At ang una nga nilang pinuntahan ng Adventure Guild. Nasabi nga ng ating young lord na ito daw kasi ang best place to gather information kaya nasa harapan na nila. Kaya bago sila pumasok sa loob, inalala muna nila ang mga nangyari dati dahil nga daw. Nasabi ni Barrows na dati nga daw kailangan pa nilang magtago at itago din ang identities nila pero ngayon daw malaya na sila, sumang-ayon naman ang ating young lord at di na sila parang criminal na hinahabol rage sila. Nasabi na din ng ating young lord bago pumasok sa loob. Iba na ngayon din na natin kakailanganin ng kung ano-ano. Para makakuha tayo ng information kahit maging adventurer at binuksan na ng ating young lord at pintuan para makapasok na sila. Sa loob, tuluyan na ngang nakapasok sa loob ang dalawa at makikita natin na maraming ang tao sa loob at dumiretso naman sila sa customer service table para simulan na ang pakay nila doon. At meron nga silang inabot ng bugcos ng mga coins sa receptionist. Kapal naman sobrang saya nito ano nga daw ang kailangan ng ating mga bida na information, dagdag pa nito kung ang hinahanap nila ay information related daw ba sa darkness. At nasabi ng ating young lord na pati daw ang pinakamaliit na detail about sa darkness. At si Barrows naman nasabi wala ba daw ginagawa ng namumuno sa mga nangyayari dito. At hinanap na nga ng receptionist ang gustong malaman ng ating mga bida, at sandali lang daw saglit dahil nang makailan lang may nag-report daw sa kanila. Gulat naman sila nang nilagay na ng receptionist ang mga related na incident na hinahanap dahil sobrang dami nga kasi. Wala naman silang sinayang na sandali kaya dali-dali na nila hinanap. Bigla namang nanlumo sila pagkalipa ng ilan sandali dahil puro daw false information ang mga nakasaad. Nasabi naman ng receptionist na wala po ba kayong mahanap na related sa gusto nyo pong mahanap. Lahat po yan na filter out na po namin kaya yan na po yung maaring reliable na data, at nasabi naman ng ating bida wag lang yung na-filter bigay mo din lahat para mas okay the more detailed mas okay. Gagamit naman ng magic transmitter dahil baka marami daw makarinig sa kanila at doon daw sila makakapag-usap ng matino. Bigla naman naging pagod na daw si Barrows dahil sa mga daming nabuklat nila, pero ang totoo madidagdagan kasi trabaho nila kasi lahat ng mga
Reports kahit hindi na filter ay hahalongkatin nila, at biglang, may nagsisigaw na nga sa kanilang likuran at sumisigaw na hindi ba daw ito pinapaniwalaan nila kaya napasulyap naman sila sa anyong. Sumisigaw na yun. Habang sumisigaw na nga ito pinagkaitenjinan naman sila ng mga tao sa loob ng guild at ang isa ay inaawat ito ang isa naman tumatawa lang dahil di nga ito naniniwala. Sa sinasabi nito na ang dark magic daw ay nasa town na daw nila nakita daw nito. Gagalit naman itong nagtatakbo habang sinasabi kailangan daw nitong mag-file ng report at wala nga daw gustong paniwalaan sa kanya. At nasabi naman ng receptionist na totoo may mga necromancer sa ating town ngayon. Kalmadong nagtanong naman ng receptionist na di mo ba na-report ito sa temple. Wala nga daw kwenta at di daw ito pinapaniwalaan nagagalit ito habang sinasabi niya. Nasabi naman ng receptionist na explain daw nito lahat ng maayos kaya naman na himasmasan na ito at handa nang magsiwalat ng nalalaman niya. At nagkwento na nga ito, nakaraang mga araw lang daw may isang foreigner na may pangalang Cleo ang dumating dito sa lugar nila. At kinuha daw na ito ang isang abandonadong mansion sa town at dito daw tumira. Pinakita na nga ang sinasabing si Cleo. At bigla daw itong nabibigay pa daw ng pera at marami daw mababangong salita ang lumalabas sa bibig nito, at di nga daw alam saan kukuha ito ng maraming pera, sa kanyang murang edad. Di lang daw yun para lang magustuhan siya lahat gumagastos kapag may town festival kaya gusto siya ng karamihan gano ang tactics niya. Di lang yun lahat ng mga babae nilalandi niya at parang may kakaibang itong skill kaya daming mga babaeng nahuhumaling dito. Bigla naman umiyak ito at may pinakitang picture, na pati daw ang fiancé nito nahulog at sumama na daw doon, kaya naman diskampedo ang tingin ng ating mga bida dito pati ang receptionist. Di alam anong re-reaction nito. Bigla naman may nagsalita sa likuran nito at napalingon at nasasabi nga ng nagsisalita. So yun na ba yung mga sinasabi mo, yung bata na yun na may itsura naman at mayaman at sikat dito sa lugar eh. Masasabi bang isa na yung dark power, dagdag pa nito di ba pwedeng isa lang itong common rich na playboy. Nahiya naman naiinis itong nagrereklamo na ang minamahal nito ay nakuha din ng playboy na rich young man, at sinabihan pa ito na. Masyado ko lang nag-overthink tama ba, at sinusubukan naman silang pakalmayan ng receptionist. At nakapag-decide na nga ang receptionist na, sorry sit pero dai ko po, pwedeng ma-accept itong gusto po ninyo, please understand alam nyo naman bakit. Pero kung gusto nyo pwede po kayong mag-hire personal na adventurer na hahawak sa gusto nyong request. Ito po ang computation, nagnanlaki ng mata ito at napakamahal nga daw. Dahil sa di na naman ito kayang mag-hire at ang laki nga ng babayaran pag ganun. Umalis na nga ito at nagsisigaw mga scammer daw sila, pagsisisihan daw nila na di siya pansinin. Kaya tuloy pag-alis nito pinag-usapan na siya ng mga ilang adventurer sa loob ng guild na sasabi nila na, ano daw baliw ito nagagawa daw lang nito mga yung kasi nagseselos ito. At sa mga nagdaan araw marami daw nagpupunta daw sa guild para ereklamo daw yung Cleo na yun, at nagtatawanan na lang sila. Nasabi na nga ng ating young lord na wala daw silang nakuha na magandang information sa araw na ito kakapugod daw, ika naman ni Burrows niyaya nito ang ating young lord na may malapit daw. Magandang kainan na malapit lang sa kanila, bakit ayaw ba nitong magpunta muna daw doon? Sige na daw puntahan na daw nila at nagpaalam naman si Burrows sa receptionist at nasabi nga ng receptionist na ito kung taking daw nito agad ang ating mga bida pag may bagong incident. Habang nasa labas na nga sila dali-dali naman itong tinatawag ni Burrows ang young lord mukhang may naramdaman o nalaman itong kakaiba. At nasabi nga nito sa ating young lord na yung binabanggit nilang Cleo nakakaaboy ako ng something fishy doon sa tingin mo young master, at sa maayon naman itong ating young lord. Pinakita naman ang gilid ng isang gusali habang nag-uusap parent sila na bakit daw hindi nito maisipan manirahan dito sa city bakit sa liblib pa daw kung. Ganon naman pala ito kay Amon at guwapo eka ni Burrows sa ating young lord, kaya naman nasabi ng ating young lord na, isang sagot lang bakit naiisipan doon yun at narinig mo Amon maraming nahuhumaling na kababehan. At pinakita naman ang isang babae na mukhang nakagapos ng mga vines na matinik at may lumalabas na bola ng liwanag, nasabi pa ng ating young lord dahil mas pinipili nito. Nasa liblib dahil para din sa mga babeng virgin at kinukuha nito ang mga kaluluwa nito, kaya tere magmabilis na tayo. At nakapunta na pala sila sa lugar na tinutukoy ng lalaking nagagalit kanina at pupuntahan nga talaga nila si Cleo,
kaya nasabi din ni Burrows na ito na daw ba yung sinasabi ng lalak. At may papakita naman ang ating young lord kay Burrows at nagcast ito ng spell. Pagcast nga nito ng spell upang may madetect sila sa loob, ang hirap daw makapasok ang spell nito dahil daw merong malakas na barrier na meron doon. At di nga ito basta-basta at marami na itong nalalaman din at malalakas nga ito. Naunawaan naman ni Burrows at hindi nga ordinaryo talaga ang Cleo na yun kung sakaling siya nga. Sa isang banda may biglang tumatawag sa kanila at napalingon sila dito sa nagtatawag sa kanila. Pinakita na nga sinong nagtatawag sa kanila at nagtatakbo nga ito palapit sa kanila. Kaya naman gulat na gulat ang dalawa at sabay pa nilang nasasabi isang priest daw anong ginagawa nito dito. At nagpakilala naman ito siya nga daw si Alias, ang rank 1 na Inquisitor ng Earth Order at nagsiserve daw ito sa Hatoba. At nagagalak nga daw itong makilala sila, nasabi naman ng ating bida na, rank 1 ibig sabihin isa siyang high rank priest. Kabado naman itong dalawa na humarap dito si Burrows na nga ang nagpakilala sa kanila, nasabi nga nito. Ito po si young master ng Jestard family na si Karnak at ako naman po ang knight ng pamilya na si Burrows. Ano naman po kailangan ninyo sa amin? At sumagot naman ang priest na sabi, di pala kayo adventurer, bakit nandito pala kayo? Dagpalusot na nga lang ang ating bida at nasabi na nga lang nito na naririnig kasi kaming sabi-sabi kaya gusto naming tingnan ito saglit kung masarap ang pagkain nila na matamis. At natuwa naman itong priest at nasasabi kung pwede daw ba itong makahingi ng pabor. At nandidiri na nga ang ating young lord sa pinapakita ng priest na nasasabi pa wala namang weird na sinasabi niya, at ginagawa nga lang ito para daw ito sa goddess nila, at sabi nga ni Burrows ano naman sasabihin mo. At pabulong na nga nitong sinabi may narinig kasi ko pero di pa sigurado na may nagtatagang gumagamit ng dark magic dito, at nasabi naman ng ating young lord sa kanyang isip na, bilis naman nalaman ng mga priest. Nagpanggap na nga lang mga ito na kunwari walang alam at halata daw naman mga moves ng dalawa at nasasabi nila na di ba daw nakakatakot yun, at bakit daw mag-isa itong nagpunta daw dito. Malumanay naman itong nagsalita habang yumuko na, wala naman gagawin talaga ang nakakataas kung walang concrete evidence, at ayaw nga nilang maniwala na meron nga dito sa lugar na ito, at nag-try din akong mag-sha Saturday at puro false information binibigay nila. Kaya wala na akong magawa kundi ako na mismo ang aalam. Sinagot naman ito ng ating young lord na pero wala ka bang naging obserbahan na kainahinala sa mga sinasabi nila? Wala na akong magagawa sa mga nangyayari talaga kaya sana lang di masayang ang pagpunta ko dito. Nagseryoso na nga ang dalawa at nasasabi nila sa katawan nga nito hindi mukhang mahina ito at may tinatago itong kakaiba. At nasabi nga nitong priest sa mga tinig daw ng dalawa ay halatang mga skilled daw sila, at may mga spell naman ito na maayos. Wala naman silang imek sa mga pinaggagawa nito at nag-usap nga silang dalawa na, so much annoying daw ginagawa nito. Pwede naman natin siya siguro samahan doon at umalis bigla sabihin natin may gagawin na tayo, pero paano? Ika ni Burrows malaman niya na marunong Kaden sa dark magic. At nagsalita na nga itong priest bakit pa daw nakatayo silang daw ala. Pwede ko namang burahin alaala niya ngayon. At sobrang masama nga daw ang ating young lord Aka ni Burrows. Pumayag na nga ng lubusan ang ating young lord at nasabi nito na, Tara na at sa totoo lang we are children of the goddess after all. Kaya tutulong kami, nasabi din ng priest habang natutuwa na salamat may the 7 goddesses bless you. Punta nga daw muna sila sa simbahan muna. Pinakita naman na sa loob ng city at naglalakad na din sila papunta sa simbahan. Pinakita na nga din ang simbahan na pupuntahan nila. At nakapasok na nga sila sa loob ng simbahan kaya naman sinalubong sila ng dalawa, ang town church head na si Grass at ang madre na si Nun Julia. Welcome nga daw sila dito. At nasabi pa nga ni Grass sa kanila, si Mr. Cleo nga daw ay sobrang laking tulong dito sa town, at completely walang kinalaman ito pagdating sa dark magic. At meron din nagpunta dito dati at wala silang napatunayan. Kung mamarapatin nyo wag nyo po sanang mapang-isipan pa ito ng masama, ika ni Grass sa kanila nga. Nakikinig nga lang sila habang nagsisilita si Grass sa kanila. Wala namang emek ang dalawa sa likuran ni Alias at nasasabi nga ni Alias na, wala yung okay lang at magandang pakinggan na wala talagang panganib dito. At nakakahiga naman talaga ng maluwag pag ganun.
At nasabi na nga ni Grass na wala naman daw silang ma-offer na sobrang gandang matutuluyan pero for sure nga daw makakapagpahinga daw sila doon ng maayos kaya sasamahan na daw sila na magpunta doon. Pinakita naman ang isang mansion na nababalutan nga ito ng barrier at dingga ito simpleng barrier. Pinakita na nga ang nangyayari sa loob, at may nag-report na nga dito na, Mr. Cleo may message po na nanggaling sa town, at may mga iba pang kasama nito na nag-investigate po. At nasabi naman ni Cleo na mag-report daw sila agad sa lahat ng kilos ng mga yun, at sang-ayon naman itong servant niya at ang mansion na nakita natin ito pala ang mansion ni Cleo kaya pala hindi ito madedetect talaga kasi may malakas na barrier na nakabalot dito, at nanggaling na nga sa ating young lord nung nakaraan na sabi nga nito na di basta-basta itong si Cleo. Pinakita na nga sa malapitan, si Cleo na sobrang nagagalit at sige lang daw, magpunta lang ang mga daga, at nabasag pa nga ang wine glass nito sa galit. Pinakita na nga ang tagpo sa ating mga bida at nahatid na nga sila ni Grass at magpahinga na daw sila natapos. Pinag-usapan na nga nila pagkatapos nilang makapasok sa roon lahat nga daw ng mga tao sa town ay maayos ang tingin nila sa Cleo na yun. At nasabi naman ni Alias ay ganun na nga ang hirap daw talaga makahanap ng butas dito na makakadiin puro nga maganda na sasabi nila. Nasabi naman ng ating young lord ay kung pupunta na ba ito ng mansion nito, at ikaw mismong i-interrogate ito ng personal. At umiiling naman ito at natatawa totoo naman daw yung pero mahirap daw magpadalos-dalos muna daw. At nagseryoso naman ito, at tinanong nito ang dalawa, na kayo bang dalawa handa ba kayo sa magiging plano? Abangan na nga nating sa susunod na kwento tuluyan na nga bang mabibisto si Cleo sa maruming gawain ito. O mapapatunayan na inosente talaga ito, kaya naiinis nga lang ito dahil sa mga ginawa sa kanya na paggigipit. At may kakaibang ingay nga nito sa mansion niya at titingnan daw nito ano daw na ingay yun. At may pinakita nga naman na panibagong karakter dito, ito na kaya ang totoong anyo ni Mr. Cleo, kaya naman kung gusto mapang malamang ang mga kasunod na kwento maaari ka namang mag-like o mag-comments. At palambing naman ng subscribe dapat naka-bell all, para updated ka lag sa mga susunod nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.